Sa daming magandang smartphone po ni Poco guys na nilabas nga po nito mga nakaraang buwan. Isipin mo guys, meron pa talagang isang smartphone si Poco na nakalusot po na medyo alanganin po yung specs para sa presyo nga po niya. Lalo kung i-compare po natin sa isang smartphone din po ni Poco na parehas lang po ng presyo ng smartphone na to. Ito po guys ang Poco M8s 5G. Nabili ko po siya guys ng around 10,000 nga po sa may Shopee. Sa unang tingin, mukhang okay naman po yung kanyang specs. Lalo kung i-compare po natin sa ibang brand. Ang isang problema nga po ng smartphone na to, para po sa may around 10,000 na presyo. Bakit yata binalik ni Poco to sa IPS LCD display po? Habang yung Poco M8 5G, literal po na same price lang po niya, pero naka-AMOLED po yung ating display. Guys, napapansin ko lang po, kahit po sa ibang brand, asahan nyo po pagka po ang isang smartphone is meron pong letter S sa pangalan. Asahan nyo guys, downgrade po yung kanyang specs compare po sa may regular version ng smartphone na yon. Best example nga po guys ang Poco M8s 5G. Compare po sa may Poco M8 5G na walang letter S. Ginawa nga pong 1/4 Hz yung kanyang refresh rate sa may display ng Poco M8s. Pero naka-IPS naman. Guys, hindi natin ramdam ang difference po ng 1/4 Hz. Compare po sa may 120 Hz. Pero on the spot po guys, nakikita po natin ang difference ng IPS compare po sa may AMOLED. Pero ang isang malaking bawi naman po ng Poco M8s 5G compare nga po sa may Poco M8 is sa may battery niya. Then naka 7,000 mAh nga po si Poco M8s habang 552 mAh lang si Poco M8. Ang problema lang po ulit guys, kung sino pa yung merong malaking battery, siya pa yung merong mabagal na charger. Then naka 33 watts lang po si Poco M8s habang 45 watts po na charger si Poco M8. Dito po sa may camera nila, dito guys, same lang po sila na mayroong 50 megapixel na main camera. Pero pagdating din po sa may front selfie camera niya, downgrade po ulit si Poco M8s. Then naka 8 megapixel na lang po siya, habang 20 megapixel si Poco M8. At hindi nga lang po yan guys, meron pang malalang downgrade nga po sa may smartphone na to. Maiintindihan ko pa po na downgraded nga po yung kanyang display, saka po yung kanyang camera. Dahil binawi naman po sa may malaking battery. Pero ang hindi ko nga po mapapalagpas sa downgrade po sa may smartphone na to is yung kanyang processor guys. Para nga po sa may 10,000 na presyo niya, malakas naman po ito guys sa may Helio G100 pagdating nga po sa may performance. Guys, ito pong Snapdragon 6S Gen 3 is sobrang luma na po niyan. Galing pa po yan sa may Snapdragon 695 5G. Panahon pa po ng Poco X8 Pro 5G. Masyado ng luma at masyado ng mahina para po sa may 10,000 na presyo. Worth it lang po guys para sa akin ng Snapdragon 6S Gen 3 kung nasa around 7,000 lang or kulang 7,000. Pero kung aabot nga po ng 10,000, marami na pong smartphone na mas maganda sa kanya. Especially nga po, itong kapatid pa niya na si Poco M8 5G. Ang nakakatawa pa po dito guys, tingnan niyo po yung pangalan ng mga processor nila. Naka Snapdragon 6S Gen 3, si Poco M8s 5G. Habang Snapdragon 6 Gen 3 naman, si Poco M8 5G. Even po sa mga processor nga po ni Snapdragon, makikita rin po natin, pagka po merong letter S sa pangalan, asahan nyo po, mas mahina yan, compare po sa walang letter S. Sa totoo lang guys, maganda naman po ang Snapdragon 6S Gen 3, kung wala tayong alam sa processor nga po ng mga smartphone, lalo kung first time lang po tayo magpo-Poco na smartphone. Tapos makikita mo nga guys si Poco M8s 5G, uy murang Poco 10k lang. Uy, naka-Snapdragon. Uy, malaki pa yung battery. Merong 7,000 mAh siya battery. Actually guys, ma-appreciate nyo pa rin naman yung ganitong klase ng smartphone. Dahil okay pa rin naman siya. Compare nga po sa iba. Lalo nga po kung wala tayong alam sa mga specs at sa mga processor ng mga smartphone. Magkakaroon lang naman guys ang problema. Pag nalaman nyo na itong si Poco M8s 5G na meron nga pong 10k na presyo, meron pa palang ibang smartphone na mas maganda sa kanya. Sa parehong presyo pa. At overall specs, mas maganda pa. Doon lang naman guys masakit pagka nalaman mo na meron pa palang mas better compare nga sa nabili mo. Yes guys, totoo naman po maganda ang smartphone na to. Kung i-compare natin kila Oppo, kila Vivo, or even nga po kay Realme. Pero pagdating nga po sa mga smartphone ni Tecno, ni Infinix, or kahit po sa ibang model nga po ng smartphone ni Poco, doon natin makikita na hindi po maganda ang Poco M8s 5G para nga po sa may 10k po na presyo niya ngayon. Actually guys, meron pa pong isang malaking problema ang smartphone na to. At yun guys yung dahilan kung bakit ko na-realize na overpriced nga po si Poco M8s 5G. Guys, bago po ilabas si Poco ang Poco M8s 5G, actually meron po isang smartphone na pinanggalingan po
ng overall specs nga po ng smartphone na to. Ito po guys, si Redmi 15 5G. Nabili ko lang po yung smartphone na to guys ang around 6,000 nga po nung panahon ng sale. Pero overall na specs po niya, parehas lang po ng Poco M8s 5G. Pero sa may presyo po nila, ang laki po ng difference. 10K po ang presyo na to guys. Actually, lagpas 10K pa nga. Pero ito pong smartphone na to, nabili ko lang po ng around 6,000 lang. 99% guys, isa lang po sila ng specs mula sa design. Sa battery po na 7,000. Siyempre sa may charger din. Even po sa may display guys, same lang po sila. Na meron nga pong IPS LCD display. Siyempre same lang din po sila ng camera. Pero ang isang dahilan po kung bakit mas mura nga po si Redmi compare po kay Poco is dahil po sa may RAM niya, saka sa storage niya. Then naka 4128 lang po si Redmi 15 5G. Habang 8256 naman, si Poco M8s 5G. Yan lang po guys yung malaking difference nga po ng dalawang smartphone na to. Sa may storage lang po nila, saka sa may RAM po nila. Kaya kung sakali po guys na medyo kapos po yung budget nyo, sa may Poco M8s 5G, maganda rin po i-consider si Redmi 15 5G. Dahil makukuha nyo rin po yung mga magagandang specs dito, pero sa mas murang presyo lang. Dahil kung sakaling 10K nga lang din po yung budget nyo, at Poco M8s 5G nga po yung balak nyo, wag na po guys. Si Poco M8 na lang po ang kunin natin. Sa totoo lang guys, overall satisfied naman ako sa may performance niya sa may gaming. Lalo kung casual use lang naman. Dahil okay naman po siya sa may Call of Duty Mobile, mas maganda na to compare nga po sa mga smartphone po na meron G100 na processor. Or even nga po pang Mobile Legends, okay na rin po yung smartphone na to. Dahil malaki rin naman guys yung kanyang display. Naka-dual speaker na rin. Matagal din po malobat. Sadyang pangit lang po talaga yung display na malaki nga rin po yung kanyang bezel dahil hindi nga po siya naka-AMOLED. Sadyang hindi lang talaga si Poco M8s 5G guys yung pinakamalakas nga po na gaming phone sa ganitong presyo ngayon. Dahil downgraded pa nga po yung kanyang specs. Dahil kung sakaling nasa 10K lang din naman guys yung budget nyo, guys mas okay po. Magdagdag ka pa ng 2K to 3K pesos. Mas makakabili ka na ng overall din po. Mas magandang specs compare po kay Poco M8s or even kay Poco M8. Ito nga po guys si Poco M8 Pro 5G. Naka Snapdragon 6S Gen 4 po siya. Malaki rin po yung kanyang battery. Maganda rin po yung display na meron pong AMOLED. Tapos mas malakas pa yung processor. Guys, 2026 na. Masyado na po maraming smartphone tayong pagpipilian ngayon. At siguradong marami rin po sa atin. Talagang matagal pong pinag-iipunan bago po makabili ng bagong smartphone. Kaya medyo masakit po guys kung yung mabibili nating smartphone medyo hindi po ganun kaganda para nga po sa presyo na binayaran natin. Guys, meron po tayong mga link dyan sa may description natin. Baka sakaling makakuha pa tayo ng malaking discount sa mga binanggit ko pong smartphone sa inyo. Palike na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.